Sa ating mga balita ngayong tanghali, desisyon ng Securities and Exchange Commission na kanselahin ang registration ng Rappler posibleng bawin. Department of Health nakipag-ugnayan na sa Office of the Solicitor General ngayong araw para sa kasong isasampa laban sa Sanofi Pasteur. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, tinapos na ng Kamara. Indefinite leave ni CJ Sereno, kinumpirma na ng kanyang mga abogado. Pagbuo ng Federal Presidential System bilang forma ng ating pamahalaan, inirekomenda ng binuong Consultative Committee ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mas mataas na halaga ng palay para sa NFA ipinanukala sa Senado. At chat hotline laban sa mga bulok at lumang mga public utility vehicles inilunsad ng Department of Transportation. Magandang tanghali, tinapos na ng Justice Committee ng Kamara ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa March 7, muling magpupulo mga ito upang pagbotohan kung may probable cause para i-impeach ang punong maestrado. Narito ang report ni Reyna Anteponte. Pagkalipas ng 5 buwang pagdinig ng Impeachment Committee sa reklamong kinakaharap ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nagdesisyon na ang Kamara kagabi na tapusin na ang pagdinig. Ayon kay Impeachment Committee Chairman Reynaldo Umali, sa March 7 ay muli silang magpupulong upang pagbotohan ang committee report. Anya kapag nakakuha ng majority vote mula sa mga miyembro ng komite na may probable cause upang i-impeach si CJ Sereno, dadalhin na ang reklamo sa plenaryo. Dito 1/3 o 99 votes lang ang kailangan para tuluyang i-impeach ng Kamara si CJ Sereno. Ihahalal din sa plenaryo ang magiging miyembro ng prosecution na pangunahan ni Impeachment Committee Chairman Reynaldo Umali. We already have a long list of lawyer as potential prosecutors. We only need about 11. I'm not sure also because there are many charges, 27 in all, and there are many lawyers also in the 17th Congress, so we may have more. Samantala, tumagal naman ng 4 na oras ang executive session na hiniling ng mga psychologists upang talakayin ang psychological evaluation kay Chief Justice Sereno. Ayon sa mga espesyalista, bagsak ang punong maestrado sa kanilang evaluation. Like grandiosity, unlimited power, sense of entitlement, interpersonally exploitative in order to take advantage of others to achieve his or her own end. And most especially, which is very crucial on her position, is the lack of empathy and sensitiveness to the needs of other members of the community. Hindi rin umano ito dapat na nairekomenda na maging punong maestrado. Definitely no. Marginal lang ang performance yan eh. So, and it requires diversified thinking. And she's limited on that. And that is surprisingly not credible because she should be able to get along with others, especially co-workers. Kung sa co-workers, hindi siya maka-adjust, how much more yung mga other tao. Reyna Anteponte, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, nag-file na ng indefinite leave si Chief Justice Sereno na epektibo simula bukas. Narito ang report ni Grace Casin para sa detalye. Grace? Sa dokumentong galing mismo sa company statement, kinumpirma na rin nila ang issue na simula nga bukas, March 1, ay simula na kanyang indefinite leave at hindi pa tiyak kung kailan siya babalik sa Korte Suprema. Pero tiniyak ng mga abogado nito na babalik sa trabaho ang punong maestrado oras na matapos na niya ang paghahanda sa Senate impeachment trial. Pinabulaanan ni Attorney Jojo Lacanilao, isa sa mga tagapagsalita ni CJ Sereno, na pinwersa ang punong maestrado na mag-indefinite leave dahil kusa daw itong nagdesisyon. Hindi rin daw maaari
paalisin si Sereno para bakantihin ang kanyang posisyon gaya ng mga naglalabasang issue dahil Senado lamang ang maaaring magtanggal sa kanya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment trial. Wala daw plano si CJ Sereno na mag-resign dahil kumpiyansa ito na maa-absuelto siya pagdating sa Senado. Kung ikukonvict naman daw siya ng Senado, kusa siyang bababa sa pwesto. Sa ngayon ay maayos daw at kalagayan ni CJ Sereno at hindi ito nagpapa-apekto sa kinakaharap nitong issue. Kompleto na rin daw ang mga miyembro ng defense team ni Sereno na una nang humarap sa media bago pa ang impeachment hearing sa Kamara. Flor? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat mula sa Quezon City. Nagbotohan na kahapon ang Consultative Committee sa modelo ng federal government na ipapanukala sa bagong saligang batas. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Mananatiling presidential system ang pamahalaan ng Pilipinas kahit pa matuloy ang isinusulong na federalismo. Sa botong 11-7, mas pinili ng Consultative Committee ang presidential federal system kaysa sa hybrid o semi-presidential system. Ayon kay retired Chief Justice Reyna Tupuno, mas pamilyar na kasi ang mga Pilipino sa sistemang ito. Posible anyang magkaroon pa ng kalituhan kung gagawa ng malawakang pagbabago sa balangkas ng pamahalaan. If you adopt a system which is unknown to you, in effect you will be experimenting. And that means adoption of a lot of risk. Ayon kay Professor Edmond Tayaw, sa sistemang ito, wala na halos babaguhin sa kasalukuyang national government. Posibleng mabago na lamang anya ang paraan ng pagboto ng mga senador. Hindi, ang mababago basically yung tinatawag na meso level, yung subnational governments. So hanggang baba yun sa local, no? Sa mga susunod na talakayan ng komite, hihimayin naman ang detalye ng napiling sistema. Ito na rin ang magiging gabay ng CONCOM sa kanilang pagripaso sa 1987 Constitution. Pero ayon kay CJ Puno, dapat manatiling malakas ang kapangyarihan ng Pangulo kahit pa lumipat na sa sistemang federalismo ang bansa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Pasay City. Isa ang pagpapataon ng mas mataas na singil sa buying price ng palay sa mga inirekomenda ng Senate Committee on Agriculture upang mapunahan ang umunoy kakulangan sa supply. Narito ang ulat ni May Bermudez. Mula sa dating 27 pesos kada kilo, umaabot na ang NFA rice sa hanggang 42 pesos kada kilo ngayon. Kaya naman rekomendasyon ng Senate Committee on Agriculture na itaas na sa 18 pesos kada kilo ang buying price ng NFA sa mga magsasaka habang hinihintay pa ang import na darating sa Hunyo pagkatapos ng harvest season. We're recommending that they increase the buying price to 18. That's one way. And then we're asking them to request the President to issue an executive order to give to NFA those smuggled rice na nasa port. We recommended an increase of support price from 17 pesos to 22 pesos so that we can buy from the farmers. Siguro makapag-compete na kami with the traders, but the council disapprove it. Simula Marso pa noong nakaraang taon na mapag-alaman ng National Food Authority na hindi na umaabot sa 15 days ang dapat na buffer stock o imbak na bigas ng kagawaran. Pebrero 4 nang maglabas ng advisory ang ahensya na paubos na sa darating na Abril ang NFA rice. Sa pagdinig sa Senado kahapon, nakitang naging dahilan ng panic ang balitang ito ng ahensya na nagpataas sa presyo ng bigas. Hindi yung pagkababa ng stock, pero yung pagka-press release ng pagkababa ng stock, yung nag-create ng pagtaas ng presyo. Is that what you're saying? Parang ganun po ng panic. A week after that press release, nag-shoot po ang prices. Nilinaw rin ng Department of Agriculture na walang rice shortage sa bansa dahil sa katapusan ng unang quarter ng taon ay inaasahang aabot sa 3 million metric tons ang projected overall buffer stock. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inilunsad kahapon ng Department of Transportation ang Sumbong Bulok, Sumbong Usok Chat Hotline na bahagi ng lalo pang pagpapaigting sa kanilang kampanya kontra sa mga bulok at mauusok na mga pampublikong sasakyan. Narito ang report ni Joe Annano.
Maaari nang makibahagi ngayon sa panghuhuli ng mga bulok at mauusok na mga jeep ang mga kababayan natin na mahilig mag-post sa social media. Ito'y sa pamamagitan ng chat hotline na inilunsad ng Department of Transportation kahapon na tinatawag na Sumbong Bulok, Sumbong Usok Hotline. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe, larawan at mga video sa messenger account ng Interagency Council for Traffic o IAC, mas mabilis na anilang mahuhuli ng mga traffic law enforcer ang mga pasaway na motorista. Ayon kay DOTR Undersecretary Tomas Orbos, magkakatuwang na imomonitor ng LTO, LTFRB, PNP Highway Patrol Group at MMDA ang mga sumbong at reklamo na matatanggap sa naturang chat hotline upang agad na maaksyonan. Within end of day, kailangan makapag-respond na kami doon sa nagpadala. So, which means in 24 hours dapat may response mechanism na. Ayon sa DOTR, mayroong 45 milyong mga Pilipino ang may access sa Facebook, kaya't mas lalawak ang kanilang network laban sa mga pasaway na motorista. Nagdadagdag tayo ng mga mekanismo na kung saan yung taong bayan ay maging kasama, katulong sa pagbabago sa kalye. Hati naman ang reaksyon ng mga pasahero at mga motorista sa naturang hakbang ng DOTR. Oo, kasi minsan nakakainis din yung mga walang pakialam sa pasahero nila. Basta kumita na lang. Sana wag nilang gawing biro. Wag nilang gawing biro na makakasakit doon sa mga operator na maapektuhan. Kung meron man silang nais na i-click para doon maisumbong, yung sanang totoo lang. Yung magandang sumbong naman po nila. Mahirap naman po yung magsusumbong sila tapos biglaan lang naman po na hindi po namin alam. Joan Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dumating sa bansa ang nasa 200 OFWs mula sa Kuwait. Ito ay bahagi pa rin sa pagpapatuloy na repatriation program ng pamahalaan sa Gulf State. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pasado alas 4 kahapon nang dumating sa bansa ang nasa 200 overseas Filipino workers mula sa Kuwait, lula ng Qatar, Etihad at Emirates Airways. Karamihan sa mga OFW na dumating ay mga taga Visayas at Mindanao, kaya mananatili muna sila sa temporary shelter ng Overseas Workers Welfare Administration habang naghihintay na makauwi sa kani-kaniyang probinsya. Ang mga repatriates ay makakatanggap ng 5,000 pesos mula sa Department of Foreign Affairs at 5,000 pesos check mula sa OWA bilang financial assistance. Bukod pa ito sa transportation service na kaloob ng pamahalaan para makauwi sila sa kani-kaniyang probinsya. Marami sa mga ito nakaranas ng pang-aabuso sa kanilang mga naging amo, kaya pinili na lang nilang tumakas. Talagang binubugbog niya ako. May mga pasa pa nga ako dito. Tingnan mo, hinampas niya ako ng bakal. Andyan pa nga yung mga iba dyan, Kinakalmot niya ako, buhok ko, hinihila niya. Kaya nga, nagdesisyon ako umalis doon sa amo ko. Kaya sabi ko, ayaw ko na talagang balikan ng ganitong buhay. Sobrang hirap sa ibang bansa talaga. Laking pasasalamat naman ni Pani at makakauwi na siya sa Jensan. Hindi rin nito mapigilang maiyak habang inaalala ang hirap na pinagdaanan nito sa Kuwait. Nagpapasalamat lang ako na nakauwi dahil din sa nangyari. Pero okay lang. At least kahit pa paano nakauwi na. Di naman kasi nila alam na uuwi ako. Mula nang simulan ang repatriation program ng pamahalaan noong February 11, tinatayang nasa 2,000 OFWs na mula sa Kuwait ang nakabalik sa bansa. Extended naman hanggang sa April 22, 2018 ang repatriation program ng pamahalaan para sa mga OFW na nasa Kuwait. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Posibleng maharap sa kasong murder at mabitay ang mag-asawang suspect sa pagpatay kay Joanna de Mafelis. Samantala, posible namang makansela o suspendihin ng Department of Labor and Employment ang lisensya ng 55 recruitment agencies sa bansa dahil sa iba't ibang mga paglabag. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. I understand, unconfirmed pa naman ng report na sasampan daw ng kasong murder at pag na-convict, bitay.
Bitay daw. Ito ang sagot ni Labor Secretary Silvestre Bello III nang tanungin sa maaaring hatol sa mag-asawang sospek sa pagpatay kay Joanna de Mafelis. Sa ngayon, hinihintay pa ng Pilipinas ang susunod na hakbang ng Kuwaiti government matapos maaresto ang mag-asawang dating employer ni de Mafelis na siyang itinuturing na principal suspect sa krimen. Hawak na ng mga otoridad sa Lebanon ang lalaki habang nasa poder naman ng Syrian authorities ang kanyang misis. I-extradite yan. Dadalhin sa Dadalhin yan sa Kuwait dahil doon naganap ang krimen eh. Okay, so may extradition treaty yung dalawa. Siguro naman, magkabarkada mga yan eh. Okay, so dun kakasuhan. O doon kakasuhan. Tututukan ng Department of Labor and Employment ang development ng kaso. Samantala, kinumpirma naman ni Secretary Bello na iniimbestigahan nila sa ngayon ang 55 recruitment agencies. Ito ay upang masuri kung may mga nagawa ang mga itong kapabayaan o irregularidad pagdating sa pagde-deploy ng mga manggagawa sa iba't ibang bansa. Matatanda ang una ng kinansela ng DOLE ang lisensya ng 11 recruitment agency matapos pumutok ang kaso ni de Mafelis. Kaya nga sinisisi namin yung mga agencies dito eh. Kasi yung mga agencies natin dito, pagkatapos mag-recruit, ma-deploy, pinababayaan na nila yung ating overseas worker. Kaya kailan lang nag-cancela kami ng lisensya ng 11 na recruitment agencies. Panawagan naman ni Secretary Bello sa publiko na sa mga lehitimong recruitment agencies lamang makipagtransaksyon upang huwag maging biktima ng mga illegal recruiter. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, dalawang suspected drug pusher patay sa bypass operation sa Pasig City. 5,000 pisong halaga ng marijuana na kumpiska sa 3 minor de edad sa Calamba, Laguna. 100 bahay na sunog sa Quezon City isang araw bago magsimula ang Fire Prevention Month. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa Office of the Solicitor General para sa kasong isasampa laban sa Sanofi Pasteur. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel para sa balitang yan. Aiko? Yes, sir. Magandang tanghali. Nagsimula lang makipagtulungan ang Department of Health sa Office of the Solicitor General para sa case build-up laban sa Sanofi Pasteur. Ito ay matapos na ilang beses tumanggi ng Sanofi Pasteur sa hiling ng Department of Health na ibalik ang ibinayad ng pamahalaan sa mga nagamit ng Dengvax vaccines. Maging ang pagbibigay ng indemnification fund para sa vaccine ay hindi sinang-ayunan ng Sanofi. Kaya naman sa ngayon pinagtitibay ng DOH ang mga ebidensyang gagamitin laban sa Sanofi Pasteur, lalo na kung mapatutunayang may ikinubling impormasyon ng Sanofi sa paggamit ng Dengvax vaccine sa mag-immunization program ng pamahalaan. Naglakad pa ng Sanofi noong isang araw na sinasabing makikipag-usap sila sa DOH upang resolbahin at humanap ng ibang paraan para makatulong upang masugpo ang dengue sa Pilipinas. Inulit din ng Sanofi na hindi talaga nila ibabalik ang refund para sa mga nagamit na bakuna at ang pagbibigay ng indemnification fund dahil para na rin anya nilang inamin na hindi epektibo ang Dengvax o ang Dengvax vaccines kapag pumaya sa tungkulin ng Department of Health. Ayon naman kay Secretary Duque, hindi malinaw ang gustong ayudang ibigay ng Sanofi, lalo na tinanggihan ng mga ito ang pagbibigay ng indemnification fund para sa vaccines. Nakatakdang makipagpulong si Secretary Duque kay Pangulong Duterte upang ilapit ang mga issue kaugnay ng Dengvax controversy. Yan muna ang latest live, balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Posibleng bawin ng Securities and Exchange Commission ang ginawang pagkansela nito sa registration ng Rappler. Narito ang report ni Rosalie Cos. Kung babaguhin o tatanggalin ng online news agency na Rappler ang probisyon sa kanilang Philippine Depositary Receipts na kinakitaan ng paglabag ng Securities and Exchange Commission, maaaring mapawalang bisa ang naunang desisyon nito na kanselahin ang kanilang registration. Ito ay kung magmamanifesto sila sa korte. Inihayag ito mismo ng tagapanguna ng SEC na si Chairwoman Teresita Herbosa sa programang Get It Straight with Daniel Razon kaninang umaga. So, is that a rectification that they can do para wag niyong ituloy ang pag-close sa kanila? Yes. That would be a rectification in the sense that they can manifest in the court that they already complied with the decision of the SEC na i-consider void yun. So, tanggalin na nila yung provision na yun. Or i-recall nila back yung
PDRs, no, according to the terms and conditions. So kung binago nila yon, you will also recall your decision. Hindi naman sa recall the decision, but we'll consider it satisfied. So ibig nga po sabihin, hindi nyo na sila i-close. Hindi na. You can signify to us that we took it out already and kung pwedeng i-lift yung revocation, or if they'll go through with that, i-restructure nila or mag-reorganize sila ng bagong korporasyon. Ipinagtanggol muli ng opisyal ang naging hakbang nito laban sa Rappler at sinabing dumaan ito sa due process. Gayunman, inamin ni Herbosa na nag-ugat ang kanilang pag-iimbestiga sa PDR ng Rappler nang tumanggap sila ng sulat mula sa Office of the Solicitor General. Paninindigan naman ng opisyal, di nito sinisikil ang freedom of the press at ginawa lamang kung ano ang nararapat. Hindi upang tumanggap ng pabor mula sa opisina ng Pangulo na i-reappoint siyang muli sa pwesto. Ngayong March 15, inaasahang matatapos ang 7-year term ni Herbosa bilang chairwoman ng SEC. Kami as a government agency, we just have to implement the law. And nakalagay naman dyan yung mga jurisprudence, nakalagay dyan yung wording ng batas. Talagang we'll decide according to those. Ngayon, pag may nagsasabi naman, hindi, ano kasi yan, naghahanap ng support, ganyan, kaya ganun ang desisyon. Kung yun yung tama, anong magagawa ko? Samantala, sinubukan namang kunin ng UNTV News Team ang panig ng Rappler, subalit tumanggi na itong magbigay ng kanilang pahayag dahil nasa korte na umano ang kanilang apela. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinresenta na kahapon ng Aklan government sa mga stakeholder ng Boracay Island ang 6-month action plan para sa rehabilitasyon ng isla. Hiniling naman ng lokal na pamahalaan sa mga stakeholder na makipagtulungan sa isasagawang rehabilitasyon. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Pinulong kahapon ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Malay ang mga kinatawan ng mga establishmento sa isla ng Boracay. Dito ipresenta ng Malay officials na siya nakakasakop sa isla ang 6-month Boracay Action Plan. Nakapaloob dito ang pagresolba sa problema sa drainage system, water treatment facilities, over-construction, polusyon at pagiging overcrowded ng pamosong tourist destination. Kabilang na dito ang pagpapatupad ng ID system sa isla upang makontrol ang pagpasok ng mga trabahador sa Boracay na dumadami dahil sa pagdagsa ng mga turista. Sa datos ng lokal na pamahalaan, 62% ng populasyon sa buong bayan ang nagsisiksikan sa maliit na isla ng Boracay. Bunsod nito, dumarami rin anila ang basura at wastewater na nalilikha araw-araw. Gayon din ang mga bagong istruktura na karamihan naman ay hindi nakakasunod sa itinakdang panuntunan. We will also do inventory of land owners and structures in Boracay Island. We have started to do this, but we will fast-track the activity. Ipagpapatuloy din ng Malay LGU ang pagsira ng mga illegal na istruktura na lumalabag sa 30-meter easement rule para sa mga beachfront establishments. Ayon sa isinagawang inventaryo ng DENR, nasa 300 establishmento sa Boracay ang lumabag sa panuntunang batas na ito. Ito rin po ang pinakamagandang pagkakataon para ipakita natin na porsigido tayo para sa pagbabago. Handa naman ang mga stakeholders na makiisa sa plano para sa rehabilitasyon ng Boracay Island. Pakiusap lang nila, sana ay maging makatarungan ang pagpapatupad nito at kung may sisirain mang istruktura o establishmento ay gawin ito ng sabay-sabay upang maging patas sa lahat. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Boracay. Nagpadala ng mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng relief goods at non-food items ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Narito ang report ni Rajel Adora. Mahigit 20,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa probinsya ng Albay. Ayon kay DSWD Officer in Charge, Undersecretary Emmanuel Leco, problema rin ang mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone dahil wala rin umanong mapagkakitaan ang mga ito.
only a temporary response, but we need to provide the people with a long-term and more durable, more permanent na response. Kahapon, lula ng 24 service trucks, nagpadala ang DSWD sa mga biktima ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ng mga relief goods at non-food items gaya ng higaan at hygiene kits. Hinihimok din ng DSWD na sumama ang mga residente sa kanilang mga livelihood programs at umalis na sa danger zone. Meron kaming mga programa, meron kaming sustainable livelihood program, and we encourage them to live away from Mayon Volcano para magkaroon sila ng kapanatagan. Sa kabuuan, ayon sa DSWD, nasa mahigit 60 million pesos na halaga na ng relief goods at non-food items ang naipadala na ng DSWD. Patuloy pa rin magpapadala ng tulong sa mga biktima ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon hanggang sa hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon doon. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. May mga kondisyong inilatag ang pamahalaan kung magsasagawa ng investigasyon ang United Nations sa anti-drug war ng Duterte administration. Narito ang report ni Rosalie Cos. Bukas ang Duterte administration kung magkakaroon ng investigasyon sa drug war ng pamahalaan. Gayunman, dapat mapagkakatiwalaan, walang kinikilingan at para sa katotohanan lamang ang Special Rapporteur na magsasagawa ng mga pagsisiyasat sa drug-related killings sa bansa. At ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, hindi ito ang katangian ni United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial or Summary Execution, Agnes Callamard. The fact that there is no way that Agnes Callamard can be allowed to investigate in the Philippines proves that she has failed in this regard. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos manawagan si Iceland Foreign Affairs Minister Gudlagur Thordarson. Dapat anyang pahintulutan ng Philippine government ang Special Rapporteur na magsagawa ng assessment sa drug war ng walang kondisyon at limitasyon. Subalit ayon kay Roque, hindi pwedeng obligahin ang Pilipinas na pahintulutan ang anumang investigasyon. Of course, the statement of the Iceland ambassador is an expression of his home state, but it's an expression that we don't have to heed. Magrerekomenda naman si Roque sa Pangulo ng isang rapporteur na maaaring magsagawa ng pagsisiyasat sa war on drugs ng administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. At least 14 people have died after a powerful earthquake caused landslides in a remote region of Papua New Guinea. A 7.5 magnitude quake rattled villages in a large gold mine in the country's Enga province on Monday morning. There are unconfirmed reports that the death toll could be as high as 30, with details of extensive damage emerging. Some 100 firefighters battled a blaze at a large commercial building in Los Angeles, California on Tuesday. The fire also touched off electrical transformer explosions, showering a part of the building with sparks. One firefighter was reportedly slightly injured when a water hose struck him in the face. There were no immediate details on any injuries or the cause of the blaze. Much of Europe has been blanketed in snow as cold weather spreads as far as south as the Mediterranean coast. The cold spell nicknamed Visa from the East in the UK is carrying freezing winds across the continent and temperatures as low as negative 30 degrees Celsius. At least 7 people have been reported dead since Monday, 5 in Poland and 2 in Romania. The International Committee of the Red Cross has appealed to the public to check on at-risk neighbors. And those are the stories from around the globe. I'm Darlene Basingan. Good afternoon. Susunod. Publiko hinikayat na makiisa sa isang oras na pagpatay ng ilaw bilang bahagi ng Earth Hour sa Marso. Pakukulay na pailaw, ipinarada ng mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Nagsimula nang tumanggap ngayong araw ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na mga taong sasailalim sa training para sa Build project ng pamahalaan. Mula sa Taguig City, may report si Mon Hocson live. Mon!
Magandang tanghali, Floor. 100,000 ang kailangan ng TESDA para sanayin at i-hire na gagamitin nila para sa Build program ng pamahalaan. Karamihan sa naisanayin ng TESDA para sa naturang proyekto ay mga displaced OFW, indigenous people, mahihirap at rebel returnees. Matapos ang skills training, gagamitin ng mga nagsipagtapos sa pagpapatayo ng mga tulay, kalsada, gusali at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Ngayong araw, dumagsa dito sa head office ng TESDA sa Taguig ang mga interesadong aplikante. Mayroong mahigit 70 industrial firms at kumpanya na nag-aalok ng trabaho sa jobs fair ng TESDA. Bukod dito, mahigit 6,000 na trabaho rin ang naghihintay para sa mga technical vocational education and training o TVET graduates ng TESDA. Bukod sa TVET graduates, bukas rin para sa mga job seekers at career shifters ang National TVET Enrollment Day at Job Fair. Mahigit 3,000 job seekers ang inaasahan ngayong araw. Layunin ng programa na palakasin pa ang advokasya ng iba't ibang programa at serbisyo ng ahensya. Ang TVET Enrollment Day at Jobs Fair ay sabay-sabay na sinagawa sa buong bansa sa iba't ibang mga lungsod at munisipalidad. Para sa mga enrollees, magdala ng identification card gaya ng NSO birth certificate at 1x1 ID picture. Habang ang mga job applicants naman, kailangan magdala ng biodata at TESDA certificate. Flor, para sa mga kababayan natin na gusto magkatrabaho, pwede pa silang humabol ngayon dito sa head office ng TESDA sa Taguig dahil itong Jobs Fair at TVET Enrollment Day ay tatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Taguig. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Nagulat mula sa Taguig City. Inikayat ng ilang environmentalists ang publiko na makiisa sa Earth Hour sa Marso at sa pangangalaga ng biodiversity ng daigdig. Narito ang report ni Leslie Longboen. Nanawagan ng pagkakaisa ang ilang environmentalists upang ipakita ang pagmamahal sa ating mundo sa pamamagitan ng Earth Hour. Nakatuon ang mga aktibidad ngayong taon sa pangangalaga sa biodiversity o sa sari-saring living organisms sa ating planeta. Ayon kay Attorney Gia Ibay, ang National Director ng Earth Hour Philippines, lumabas sa isang report noong 2016 na bumaba ang biodiversity ng ating planeta. Nakaalarma niya ito dahil dito tayo umaasa ng maraming mga bagay. So much loss. In fact, it's projected that there will be a decline in biodiversity as much as 67% if we're not able to halt it by 2020. Sa March 24, hinihikayat ang publiko na magpatay ng kanilang ilaw mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi na simbolo ng commitment ng pakikibahagi sa solusyon sa mga problema ng kalikasan. Ito na ang ika-10 taon ng pakikiisa ng Pilipinas sa Earth Hour. A lot has happened. A lot of cities and municipalities have become more aware of the impacts of climate change and in fact how they can be able to address it. Bukod sa switch-off event, magsasagawa rin ng activities, exhibits, cultural performances sa Cultural Center of the Philippines na may mensahe ng pagpapahalaga sa ating planeta. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nabawasan ang maximum load sa power grid ng Pilipinas ng 165 megawatts dahil sa Earth Hour noong isang taon. Leslie Lombowan, UNTV News and Rescue, Pasig City. Umabot na sa may 400 pulis ang tinanggal sa serbisyo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa simula nang italaga ito bilang pinuno ng pambansang pulisya. Nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Lea? Magandang tanghali sa Floor. Masakit nga sa loob ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na tanggalin sa serbisyo ang nasa 398 na tiwaling pulis. Sa nasabing bilang 167 ang sangkot sa iligal na droga. Base sa tala ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM, ang mga na-dismiss ay kabilang sa 1,614 na nakasuhan ng administratibo dahil sa katiwalian simula noong 2017 hanggang 2018. Ayon kay Bato, bilang ama ng organisasyon ay nahihirapan siyang tanggalin ang mga ito sa serbisyo, subalit kailangan gawin para sa ikabubuti ng buong organisasyon. Sa 398 na inalis sa serbisyo, 151 ang nagpositibo sa illegal na droga, 18 ang sangkot sa illegal drug activities, 91 ang nag-awol, 10 ang sangkot sa kidnapping, 22 ang sangkot naman sa murder, 3 ang sangkot sa rape, 6 ang may kasong homicide, 2 ang parricide, at 3 ang sangkot sa illegal arrest o illegal detention. 23 naman ang sangkot sa robbery.
Isa ang graft or malversation. 70 ang grave misconduct dahil naman sa immorality, dishonesty, estapa at paglabag sa Batas Pambansa number 22. 1,260 naman ang na-demote, na-suspend, pinagsabihan, restriction at na-forfeit ang sweldo. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Patay ang dalawang suspected drug pusher sa sinagawang buy-bust operation ng Pasig City Police kaninang madaling araw. Narito ang ulat ni Renante Ponte. Dead on the spot ang dalawang suspected drug pusher matapos makaengkwentro ng mga pulis sa West Bank Road, Barangay Manggahan, Pasig City kaninang madaling araw. Ayon kay Pasig City Police Chief Senior Superintendent Orlando Yebra, nauwi sa engkwentro ang isinagawang buy-bust operation ng kanilang mga tauhan. Bago pa niya maibigay yung items na kinukuha ng mga undercover operatives natin, ay bumunot na agad ng baril ito at pinaputukan ng ating mga pulis. Kaya walang nagawa ang ating operatiba kundi putukan sila. Kinilala ang isa sa nasawi na si Kim Rom Fontejon alias Kim na nasa drugs watchlist ng Pasig City Police at sangkot din umano sa ilang insidente ng pang-hold up sa lungsod. Wala namang nakitang pagkakakinanlan ng mga otoridad sa isa pang napatay na sospek. Na-recover sa mga ito ang 10 sachet ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Nakuha din sa mga ito ang 2 baril at isang motorsiklo na walang plate number. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Pasig City. Nakumpiska ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group at PIDEA ang 8 sachet na marijuana, suspected cocaine at shabu sa unit ng isang yoga instructor sa high-end condo sa Bonifacio Global Center sa Taguig o Bonifacio Global City, Taguig. Ang yoga instructor ay kaibigan naman ng modelong si Karen Bordador na nahulihan noon ng ecstasy sa Taguig. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. 8 sachet ng marijuana, hinihinalang cocaine at shabu na nagkakahalaga ng 100,000 piso ang nakuha sa 31 years old na yoga instructor sa high-end condominium sa BGC Taguig. You guys are something else. You really want to ruin my life and my daughter's life, even if there's nothing there. Grabe kayo, guys! Grabe kayo! There is nothing there. Okay. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group, ang suspect ay matagal na nilang isinasailalim sa surveillance dahil sa pagbebenta ng illegal na droga sa mga event at concert. Kaibigan din aniya ito ng drug queen na si Karen Bordador na nahuli din sa Taguig noong 1 taon dahil sa pagbebenta naman ng ecstasy. Ayon kay Attorney Rigor, mayroong sindikatong nagpapadala ng droga sa suspect sa pamamagitan ng TNVS na siya namang ibinibenta nito. She frequently rode a habal-habal and that habal-habal was used to deliver, and at one point it was during our surveillance na-picturean talaga na drugs were being delivered kay Stephanie. Ang yoga instructor ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 11 o Possession of Illegal Drugs ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaugnay nito, kinuha na ng DSWD ang 3 taong gulang na anak ng suspect para malipat sa kanilang pangangalaga. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Taguig City. Inaresto ng mga miyembro ng Special Weapon and Tactics ang ilang kabataan sa Calamba, Laguna dahil sa pagdadala ng pinatuyong dahon ng marijuana. Sa Quezon naman, huli ang isang drug courier na nagdadala ng droga sa loob ng bilangguan. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. 5 kabataan ang inaresto ng mga miyembro ng Special Weapon and Tactics ng Calamba City kagabi dahil sa pagdadala ng illegal substance. Nakumpiska sa mga ito ang 6 na plastic ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 piso. Ayon sa mga otoridad, sinita nila ang mga suspect dahil walang plaka ang sinasakyang motorsiklo. Nagkataon namang nalaglag mula sa mga ito ang plastic ng marijuana. At nung sila ay tumigil, ang isang sakay ng motor ay akbang tatakbo. Kung kaya't ito ay napigilan ng aking kasama at nung makita ng aking kasama ay may inilalagay sila sa kanyang short. Nakuha ng aking mga kasama ang ilang pang plastic sachet na naglalaman ng nilalaang marijuana.
Sa isinagawang follow-up operation, 3 pang suspect ang naaresto sa Barangay 7 kagabi na katransaksyon ng mga ito. Kabilang sa mga naaresto ay ang 3 minor de edad na ite-turn over sa Women and Children Protection Desk o WCPD ng Calamba Police. Nakatakda namang sampahan ang kaso ang mga ito. Sa Quezon Province naman, huli sa isinagawang buy-bust operation ang drug pusher ng isang bilanggo sa Lucena City kagabi. Kinilala ang suspect na si Mario Mercado, 49 anyos na taga Chaong, Quezon. Nakuha sa kanya ang 40 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 240,000 piso. Ayon sa Lucena PNP, matagal nang nasa watchlist si Mercado at ang financer nitong bilanggo dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Kasi siya mismo parang naging courier. Kasi yung mismong drugs, kumbaga sa yung command kasi nanggagaling dun sa loob. So parang pinaka-financer rin nandun sa loob ng provincial jail. Samantala, nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng PNP Lucena sa drug dealing operation sa loob ng BJMP Lucena City. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. 100 bahay ang tinupok matapos na sumiklab ang isang sunog sa Barangay Tatalon, Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang report ni Victor Cosare. Isang araw bago magsimula ang Fire Prevention Month, sumiklab ang isang malaking sunog sa Barangay Tatalon, Quezon City kaninang pasado 3:00 ng madaling araw. Batay sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ni Puring Buenafe. Yung charger ng cellphone, yun daw ang nakita niyang umaapoy. So yun yung ating cause of fire doon sa may 3rd floor na bahay nila. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay sa lugar. Aabot sa 100 bahay ang natupok ng sunog na umabot sa 5th alarm. Wala na ho, ang taas ng apoy. Wala na kami magagawa. Tulog na tulog ho. Kinuha ko na ho yung pamilya ko, ilabas ko na lang ho. Nahirapan din ang mga bumbero na maapula agad ang sunog dahil masikip ang mga kalsada sa lugar. Pasado 7:00 na ng umaga nang ideklarang fire out ang sunog. Aabot sa mahigit 1 milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog. Wala namang nasawi o nasugatan sa insidente. Pansamantala namang nanunuluyan sa may Grace Park sa Quezon Avenue ang may 300 pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maya paugto narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsagawa ng simulation exercise kontra insurhensya ang Philippine National Police kasama ang lokal na pamahalaan ng Davao. Nasa telepono si Dayan Ventura para sa detalye ng ulat. Maayong uto, Dayan. Maayong udto, Prima, iti pagpangandam sa mga hulga sa terorismo, nagpatigayon kaganiha og simulation exercise ang Philippine National Police ug ang lokal nga panggamhanan sa Abriza Mall sa Davao City. Tumong sa Project Southern Storm, nga gipatigayon kay aron masulayan ang kahanas ug pagpangandam dili lamang sa PNP kundi apilusab ang lokal nga panggamhanan, armed forces ug uban pang ahensya sa gobyerno sa panahon sa crisis. Aduna usab nga mga senaryo sama sa pagsulong sa mga terorista sa syudad. Matud pa ni PNP Chief General Bato de la Rosa, nakahukom sila nga sa Davao pagabuhatan ang unang simulation tungod sa mga report nga nadawat nila nga gabalik pa og pang-recruit ang mga teroristang grupo nga Mauti ug Abu Sayyaf. Pagabuhaton usab ang susunod na simulation exercise sa National Capital Region sa mga mosunod na bulan. Ug mao ka ng update gikan diri sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa Studio Prima. Daghang salamat, Dayan Ventura, nag-uulat mula sa Davao. Samantala, bubuksan ng Technical Education and Skills Development Authority sa Region 8 ang diploma courses para sa mga nagnanais ng managerial at mataas na posisyon sa nakapag-aral ng technical vocational programs. Narito ang report ni Archil Egano. Sa datos ng Technical Education and Skills Development Authority sa Region 8, nasa 10,000 ang average ng scholarship grants ang naipagkakaloob ng ahensya taon-taon sa Eastern Visayas. At upang mabigyan ang mga nakapagtapos ng technical vocational courses ng pagkakataon na mas maging competitive at makakuha ng mas mataas na posisyon o managerial positions, magbubukas ng diploma courses ang TESDA Region 8. Ayon kay Regional Director Tony Juntamayo ng TESDA Region 8, bahagi ito ng kanilang poverty alleviation program. So that we can emphasize to our people na this is another option aside from higher education. Once we implement the diploma program, you can become a manager without getting a higher education. Because there is a track
for promotion, nakasabay dyan. Magsisimula ang programa ngayong Hunyo. Kabilang sa mga diploma courses ang Agriculture Technology, Hotel Resort and Restaurant Technology, Civil Engineering Technology, Electrical Engineering Technology, at Refrigeration and Air Conditioning Technology. Samantala, nagbukas din ng TESDA ng 2 days National Enrollment at Job Bridging Program upang matugunan ang suliranin sa job mismatch. We engage industry para maiwasan ang mismatch. So kinakausap namin yung mga industry, ano ba ang kailangan ninyo ng mga empleyado? At dyan kami naglalagay ng mga training programs. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Tacloban City. At yan ang ating mga balitang prom. Di ako si Prima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Sinaksihan ng daan-daang manonood ang makukulay na Parade of Lights sa La Union. Narito ang report ni Toto Fabros. Nagningning ang mga kalsada sa San Fernando City, La Union sa isinagawang Parade of Lights ng mga estudyante ng St. Louis College kagabi. Mapa mag-aaral man o mga guro, hindi pa huhuli sa pagindak, hawak ang kanilang makukulay na pailaw na ang ilan ay gawa sa recyclable materials. Tema ngayong taon ang mga pinagmamalaking produkto at kultura na mula sa iba't ibang probinsya. Ang taunang parada ay bilang pagdiriwang na ika-54 na founding anniversary ng eskwelahan. Ayon sa presidente ng St. Louis College na si Gilbert Salis, isang buwang pinaghandaan ng mga mag-aaral ang parada. Itong mga ginamit nila ay sariling gawa ng mga bata, lalong-lalo na yung mga individual lights nila ng parade. About 4,000 students lahat ang nag-participate. Tumagal ang Parade of Lights sa mahigit 1 oras at pinanood ito ng daang-daang manunood. Toto Pavros, UNTV News and Rescue, La Union. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.